Good day. Natapos nga tayo dito sa shear and moment diagrams, no? Na-review tayo kung paano natin i-construct ito using an area method and binigyan din tayo ng reminder or remembering part dun sa equation, no? Pagkuha ng equation and the use of it. And tutuloy ko lang yung lesson sa analysis of frames. Kumbaga, itong ginawa natin is a demonstration to a beam, no? What if yung mga members hindi lang siya beam, kundi may column rin, no? And it is interconnected called frames, 'di ba? So pwede rin nating magawa ng shear and moment diagrams and qualitative shape or somehow makita natin kung paano magde-deflect yung element, no? Using analysis of frames. Kagaya nito. From this frame na may poste, yan, and a cantilever beam. Obviously, it is fixed at the joint. Okay? So, obvious din naman kahit hindi mo ito, i parang by naked eye pa lang, no? Alam mo kung paano magde-deflect ito. So, there is a force 25K here. Tutulak niyan pa ganun. So, magde-deflect yan pa ganyan. And this is fixed support. So, possible na mag-act nga to as cantilever, no? Ah, magbe-bend din to dito. And makikita natin kung paparte-partehin natin ito, makikita natin in detail, no, kung paano siya nagde-deflect, gano'n. Like, by steps. So, kukunin mo na reaction of course and mag-undergo ka ng series of uh, determination of internal forces per member. And later on, magdo-draw ka na nga ng shear and moment diagrams. And you will see the qualitative shape o curve ng bawat member. Pagdudugtongin sila and later on as uh, not to scale basis of uh, deflection. Okay, you will draw that. So, ganyan. And the analysis of frames, of plane frames, of course, there are step-by-step procedure can be used to determine the member and forces as well as the shears, bending moments, and axial forces in members of plane statically determinate frames. So, number one, dapat alam mo muna kung static determinate ito or statically determinate. Hindi mo yun masasolve. Mahirap isolve yan kung indeterminate. And there are series of steps din kapag indeterminate ito. So, i-check mo muna. Then, next is the support reactions. So, napakahalaga ng support reactions, no? So, from the very beginning, inuna na natin yan. So, at the end of this analysis of statically uh, determinate structures, andito pa rin yan, no? Kumbaga, pwede na nating minsanang tanong, nandun na lahat nung kinover natin. Then, determine the member and forces. So, andyan na rin yan. And yun na nga yun, yung parte-parte. And for each member of the frame, construct the shear and bending and axial force. So, dito na papasok yan, yung shear and bending moment na ginawa natin, na ginagawa natin sa beam. Pero this time ay sa buong frame na. So, pwede rin tayo sa column. Parang ano lang yun, beam na ginawang na pinatayo, di ba? Parang ganun lang naman yung treatment doon. Pero parte-parte natin siyang gagawin. And nadagdagan tayo ng axial force para malaman din natin kung in compression ba or nako-compress ba yung element or nate-tension, humahaba, umiiksi, gano'n. And a qualitative deflected shape of the frame. So, yan. And puwede rin na magkaroon tayo ng series of loading dito na kagaya ng una nating sinolve na sa shear and moment diagram before na magkaroon tayo dito ng direct load, uniform, direct moment, 'di ba? Puwede rin sa column, 'di ba? Or somehow triangular loop, puwede rin sa column. So, meron tayong example na dalawa dito na gagawin natin para mabigay sa atin yung concept. Number one, yan. So, draw the shear and bending and axial force diagrams and the qualitative deflected shape for the frame shown. Okay? So, this is a typical frame with simple support. Meron lang siyang load na 2K per foot na uniform and an 18K direct load horizontal here, no? Sa point or joint. Okay? Sabi sa step, you need to know if it is statically determinate muna. So, pwesto natin yung designated letters A, B, C, D. And
let's go with the number one step, no? Determining the determinacy. So count the members. It's one, two, three. Join. Four. One, two, three, four. Reactions. Three, obviously. And C, or conditions of equations of condition, is zero. Substitute to our formula and we got a statically determinate. Okay? And let's do, masasolve natin yan. And let's find the reaction. So as among us, ganito ang kanyang orientation. Pero tiwala ako na ganyan. Okay? Alam niyo na kung bakit. Lagay natin yung mga tag natin dyan. Okay? So hindi, yung AX hindi zero anymore, no? Kasi meron siyang kukontrahing external horizontal load. So simulan natin sa support reactions. If I take moment at A here, counterclockwise would be positive, no? Because my assumption dy is upward. So therefore, these are the results. Okay? Nag-moment yung 2K per foot and then yung 18K. And then, I will get the summation forces along Y and pwede na natin ma-solve yun. And this is uh, AY is equal to 18K. And finally, we have AX 18K by summation forces X. So next step is to find the members or member forces. If you will look to our reference, no? Okay, ang reference ko nga pala dito is yung kay Aslam Kasimali, structural analysis, no? If you will look in detail, kinat niya ito per joint, then pupunta sa member, and then sa joint ulit, and then sa member, and then sa joint ulit. Okay, by that principle, nakikita natin yung orientation ng mga forces and direction. Okay, and kung paano napapasa-pasa ito. But this time, I will just simply or simplify the solution kahit papaano ay lumiit yung figures natin dito. Okay? So, if you want to get or know the details of it, open nyo lang yung aklat nyo and pwede natin buksan. And disclaimer, ito nga malang sample na to ay doon ko rin po kinuha. So, I'll just solve it by in simplest explanation and with explanation of course. So, pwede nating i-draw yung ating FPD. Okay? Inputting all the values we've got. Okay? So, yan. Para mas makita natin clearly. Okay? So, tinotal ko na rin yung 2K per foot. Okay? Multiplied by 30 here. And we have a total load of 60. So, hindi siya, hindi siya nadagdagan. Kumbaga, converted yung uniform load. Sadyang nilagay ko lang to dito para for reference. Okay? So, gawin natin isa-isa or parte-parte yung ating frames. Simulan natin dito sa kanan. So, yung 18, yung member AB, unahin natin. So, lagyan lang natin siguro dito ng A and B, no? Kaligtaan ko lang kunin. Lagyan. So, AB, 20 feet, pwesto lahat ng load. Okay? So, ganyan lang. Technically, meron tayong 18 talaga dito, no? So, kukunin natin, pag pinat natin yung beam, di ba? Or column to beam connection dun sa mga joint na natin tanggalin. Magkakaroon to ng 3 internal reactions. Okay? Tandaan lagi natin yun. That is a fixed component. So, dapat tatlo. Pero, anyhow, dapat lagyan din natin ng values. 'Di ba? And make sure na may values talaga ito bago tayo lumipat sa kabila. Or somehow, kung hindi natin makuha, sabi nga, no, yung three unknowns na yun, ay pwede tayong lumipat sa kabila para ma ma-arrange natin or doon natin makita yung ibang unknowns. So, makuha yung ibang unknowns. So, dahil nag-rely tayo sa reactions, nakuha na natin yung reactions. Diyan dapat magre-react yung yung mga endpoint reactions. Okay? Like this one. Look at this column, no, at this orientation, nakatayo siya. Therefore, kung sa axis natin na y and x, yung 18 pataas na to is along the y-axis, right? And this 18 horizontal is x-axis, of course. Tandaan natin, kung fix ito, may moment ito. As well as may eggshell din ito. Okay? And then shear, no? So, alam naman natin mag-identify ng eggshell, no? So, pag eggshell, it is eggshell to the
okay, to the cross section of the element. So yung patayo na ito ay yung axial or towards, no, to the concentric point ng cross section. And itong horizontals na to will be act as shear. Pagdating sa point A dito, okay, pin connected, so wala kang ine-expect na moment yan. Okay? Pero magkakaroon ng moment dito. Ang tanong, kailangan maging equilibrium ba ito? Yes. Kasi mag-act itong 18K na ito and will take moment at this point. Sigurado, kailangan i-interact siya or i-counter siya ng possible moment dito. What I mean is, okay, simulan ko sa pagkuha ng axial and to counter attack the 18 here, the axial, you need to get the summation forces along Y, okay, to counteract at this point. So parang independent element lang ito. So technically, obviously, that is 18. Okay? So yung 18 kanina na given dito sa ano, originally nakapwesto siya dito, nilagay ko lang yan dito. So magkakaroon yan ng, yun na yung ano, kina-counter attack ng 18 dito na reaction. So that is now balance. So equilibrium na tayo sa shear, equilibrium na tayo sa axial. So ang kulang na lang is magkaroon ng moment dito. Okay? So paano magkakaroon ng moment dyan? So if I take 18, no, moment at this point, okay, magkakaroon talaga yan kasi 18 times 20, no? So para may kumontra doon, kailangan mo ng moment. Paano mag-act si 18 doon? Sabi, that is clockwise. Patunayan nyo na yung tamang direction ng 18 dito. That should be clockwise. Okay? So, clockwise. So, kailangan nating mag-counterclockwise. Again, fix ito. Dapat may moment ito. And dapat may value ito. Pero pag zero, okay lang wala. Ganun lang naman. So, that's the principle. And to get the value of the moment here, to counterattack the effect of 18 kilonewton, pounds dito, 18 times 20 is 360. And that's it. Tapos na tayo sa column na yan. Ganun lang yan kabilis. So, sinorten ko lang yung idealization. Kasi kung kay Aslam, detailed niya kinukuha. Like, sa joint muna, dito sa baba, sa support reaction dito. And then you will cut that and then transfer all the loads here. And you will cut, kumbaga, dito, you will cut here, you will cut here, yeah, cut dito, and then cut dito. So, yun. So, siguro to less the time, to lessen the time, mag-ano tayo, diretso na. So, next natin gagawin is to transfer all of this extracted, itong tatlo na to, dito. And somehow, uh, i-validate nyo kung validated ba yung values nito hanggang dito sa dulo. And for checking, okay, dapat mag-end up ka sa nakuha mong reaction dito na dy na 42. Okay? Dapat mabalance mo pa rin 'to. And dahil wala tayong nakikitang axial, horizontal, reaction dito sa roller kasi nga roller, dapat, ma-diffuse na kaagad yung mga elements na 'to dito. What I mean is, better yet, umpisahan natin sa, dulo, 'no? Puwede rin 'yun. Umpisahan natin sa CD, puwede 'yun. Kasi may known value ka ng dy. So kung tutuusin, malamang, ganyan 'yun, 'di ba? So, pesto mo yung known value mo, hindi na magagalaw yan. All you need to do is to balance that. If we get summation forces along Y to balance that, we should have an actual dito. Compression. No? Compression. So, obviously, ang value niyan 42. And may nakikita ka bang shear force dito? Or a horizontal force? Wala. Kasi, roller yan eh. So, hindi mo pwedeng ipilit na magkaroon dito ng shear. Though, sabi mo nga sir kanina, we should have three forces, no? We should have three forces or internal reactions dito sa joint. Yes, yun yung valid. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon may value siya. Pwedeng zero. So, ang shear dito sa joint C is zero. Okay? Or common member CD, the shear for CD, SCD kumbaga, or VCD is zero. Ganon din yung moment kasi wala siyang ika-counter attack. Tama? So, tapos na tayo sa column CD. Okay? Sa pagpapangalan ng ating mga forces, pwede rin natin gawin yan.
Like yung eggshell, pwede rin natin siyang tawaging ACD. Okay? Kasi doon mo siya kinuha sa point C, D. Di ba? So, yung ACD na yan is 42. Yung shear na tinutukoy ko dito, kung possible, itawagin natin siyang Q for shear, no? Ah, Q, Q ba? Q pala yung eggshell, sorry. Yung shear is yung S, no? Kung kay at as lang. Pero sa akin, V, no? Yan, V na lang. V pala ito. Q kay ano? Kay Q yung eggshell ni, kasi maligayahin natin yung Q. Kasi may A, ano, hindi natin pwedeng gamitin yung A kasi madalas area yun eh. Itong V shear. So, V, C, D. So, kung moment ka naman, possible kung may moment halimbawa, D, M, C, D. Ganun siya. Yan sa pangalanan, no? While dito, si 360 is, so this is A, B, di ba? This is A. Kung papangalanan natin yan, that is M, B, A. Dito nga sa 18 eggshell na to, Q, B, A. And then 18, uh, 18 shear, okay? VC, VBA. Okay? Okay, so punta na tayo dito sa last element, yung kinat nating beam. So, ang load lang niya, katangi-tanging load lang niya is 2K per foot. Okay, sir, kung in-address ko na bang ilagay yung force na 18K dito sa unang element ko, kailangan ko ba siyang i-transfer pa dito? Or I mean, i-apply pa na external load siya sa beam na to? No. Okay, because yun yung purpose nung pagpapasa o pagkakaroon ng internal reaction. Yung internal reaction yung nadadala doon. Or somehow, kung dito mo naman nilagay yung 18K, inuna mo halimbawa yung beam, no? Ito. Yung internal reaction naman niya dito na eggshell, yun ang ililipat mo sa kabila at yun yung magiging shear. Okay? But again, yung principle na sinuro ko sa inyo ay magsimula tayo to balance all the support reactions, papaakyat, no? Or papaakyat na papaikot, or vice versa. So, ang gagawin nyo na lang dito is ipwesto yung mga internal, okay, reactions na oppositely directed dun sa mga dinudugtungan nila. Somehow like here, sa kabila. So, this is, ano, no, BC, di ba? Okay, this time BC. So, dahil yung 42 dito is pababa, dapat pataas yung reaction mo dito to counter attack. Parang kumbaga, pag binalik mo siya dito, pag pinagdugtong mo sila ulit, that will balance. Okay? Magkakaroon ng balance dyan or equilibrium dyan. Same magnitude but opposite direction. So, obviously, 42 ito at saka ito 18. Okay? So, dahil kinuha mo dito 18, okay, pababa, 18 din to. Yan dapat yung mangyari. Okay? Nagbase ka doon sa interconnection. Yun yung kagandahan na nauuna yung ano, mga elements na nasa baba. Or pwede mo ring i-check, 'di ba? Na kapag inuna mo ito sa kanan, 42, no? Si pwesto mo yung 42 diyan, kakaroon ng 42 dito, 'di ba? Tapos, kung mapapansin mo, dahil wala tayong horizontal dito, wala ring horizontal dito, so wala siyang maipapasa dito. So, ito, meron sana kaso zero, 'di ba? Kumbaga yung MCB is sorry, QCB is zero, no? And maipapasa sana yung moment dito, mayroon sana tayong MCB dito, kaso zero. Okay? Nakukuha natin, no? Detailed by detailed, kumbaga. Pero dahil wala, okay, kaya lang muna. Okay? So, yun. And you know that this is 60, di ba? Kung ayaw mo naman na by interconnecting joints, no? E di i-balance mo na lang yung beam na ito by summation forces. Y, makukuha mo yung dito. Kasi valid na yung 42 dito. Tapos may 60 ka dito. So that's 18. No? Or somehow, for checking na lang. Di ba? And ano pang mga checking mo? So dapat equally dito and opposite directed. Okay. So, sir, meron akong 18 dito. So, shear ito. Pagdating dito, dapat mabalance niya to. Okay? So, 18. Tama ba yun? Valid ba yun? Okay?
Siguro, kung sisimulan mo dito at tuloy-tuloy ka, okay, mapapansin mo mailalagay mo yan diyan. But pagdating mo dito, lalagyan mong ng counter or ika-counter mo yung 18 dito na tension, okay? Ang tanong, maipapasa mo ba siya dito? Okay? You need to apply a counter load dito na 18 din. Kapag naglagay ka dito, dapat you need to counter that. Therefore, hindi pwede yun. Kasi nga, wala kang horizontal reaction sa roller. So technically, hindi valid yan. Therefore, okay lang na na-feed nung joint B yung buong 18K, no? Dito. So, yan yung dapat nating i-monitor or tingnan mabuti, di ba? So, in short, sinisignify lang ng beam na ito na wala tayong axial sa beam. Wala din tayong moment. Finid na rin ni 360 dito para i-counteract si 18. And wala tayong horizontal or shear dito sa CD. Wala rin tayong moment. So, kung babasahin natin, mabuti, yung ano as reference, pwede rin naman nating tingnan. Okay? Yung kanyang ginawa. Yun nga sabi ko, no? Detail by detail. Pwede mo ah i-justify ito. So, like here, yan. Ito yun, no? So, inuna niya sa support, tapos nagkaroon ng mga unknowns to counteract this, no? Okay, and then nilipat niya dito sa member. This time, magkakaroon ng mga names yan. So, yun ang kumbaga, nakakaano lang, nakakalito lang tingnan kapag kay puro letra, di ba? So, kaya minimize ko na or in practical solution, no? So, si 18 kanina dito will be dropped here, no? As 1. Nasa kanto na, kumbaga. And to counter that is, magkakaroon tayo ng reaction kanina na 18. So, lumalabas na ganito lang din yung result, no? May nakaligtaan ako sabihin dito. Okay, okay. Yan. Kailangan i-counter at counter attack nung 360, no? Yan. Dito, yung moment dito. So, that is 360 also. Okay? Paano nangyari yon? Okay? Hindi pwedeng hindi equilibrium ang moment sa joint. Okay? Ay sir, 'di ba ano, yung 18 niya hindi mo nilagay? Dapat ano yun. So, i-justify naman nun na wala naman siyang ika-counter attack dito. So, sir, bakit yung 360? Sinong kina-counter niya? Yung 42 na magte-take ng moment sa B. Okay? Nakuha niyo? So, yes. Si 42 times 30 should be 360. Okay? Yan. Okay, sorry. 30. Okay. Ay, mali. 42 times 30 and then 60 times 15 minus yun, 360. So, binabalance naman ng moment 360 na to. Itong effect nilang dalawa. So, lahat ngayon in equilibrium. Naintindihan po? So, this is the practical way para hindi masyadong nakakairat ng tignan yung napakaraming letra. Okay? So, yan ang analysis of frame and member forces. So, pwede na nating i-draw yung shear and bending moment diagram. Okay? So, iwa-iwalayin ko lang at this orientation. Okay? Nakita nyo? Ganyan. Okay? So, okay. Unahin ko siguro itong nandito sa column ulit. Okay? Drawing natin yung shear diagram. Okay? Or SD. Pero nakatayo. Okay? Para ka lang ano, kumbaga, itabingin mo na yung ulo mo ganyan. Okay? So, ah, sige, drawing natin. Kagaya ng ginagawa natin sa beam, di ba? Yan. So, shear diagram. Okay, align. So, si 18 dito at 18 dito, that would be the shear. Tandaan natin that is parallel to the cross section. Okay? Yan ang shear, hindi yung 18, ha? Yan yung axial. So, upward is positive pa rin. So, this time, pag ganun tayo. Ito yung upward. Okay? So, imagine niyo na ano ka lang, naka-horizontal din yan, pero nakatayo. So, that would be 18. And then, wala tayong load sa column.
Wala tayong nakikitang load. Okay, so that would be 0. And ibababa niya lang din yun, 18, negative 18. So meron tayong positive shear. Okay? Meron tayong positive shear na 18. And punta tayo sa MD. So area of the shear is the moment. Tama? So lagay mo lang, okay? To draw that, that is area of the rectangle. So 18 ito, di ba? So 18 times 20. So that is 360. Okay. And linear siya na varying. Kasi nga, 0 degree ito. Okay. And then this one is 1 degree. Okay. Ganun lang. Simple nga ito eh. And lastly, yung axial diagram. Nadagdag lang. So magpo-focus ka lang dun sa diagram na, ay sorry, the reaction 18 na axial. So, si axial naman is compression. Nakita natin dito na prove natin na compression toward the element. So, ibig sabihin negative yun. Negative 18. So, pababa yung drawing mo. It's just always a linear or 0 degree. Yan. Okay. So, negative 18. So, pwesto natin yung mga details. We have positive shear 18, a moment of 360 maximum at point B, and an axial of negative 18 or compression axial. Axial compression, sorry. So, tapos na tayo sa column na yan. Then, we go to this beam. Eto, mas familiar ka sa ganito kasi oriented ng horizontal. Mabilis ko lang ilalagay. Yan. Okay, gets mo na yan. 18, 60, minus 60, negative 42, and then ibabalik mo sa 0. Okay? Moment diagram. Okay, that is just, okay. So, meron tayong 360 dito applied, no? That is clockwise, so positive yun. Okay? And then, meron tayong area ng triangle dito. You need to find this x to get the value of this triangle. And later on, you have 441. So, kinuha natin yung x dito, ha? Okay? And this is 30 minus x. So, para alam mo kung ano yung area niya. Okay? Kaya to validate that, pwede rin naman nating i-verify. So, 18 over x. Yan natin kinukuha yan, no? Similar triangles. So, this is 42 sa baba and 30 minus x. Yan, kinukuha lang natin as sheep. So, 9. So, this is 9. Okay? And if that is 9, so 18 times 9 divide 2. 81. So, si 360 na moment, hindi natin pwedeng kalimutan yan. Dagdagan natin ng, ilan yun? 81. 441. Okay? And that would coincide na 0, 0. Ibig sabihin, this will be the maximum moment. And later on, you will subtract the value of this area. Triangle. Tama? So, we have 9, 9 dito. So, dito ay 21. No? So, 21 times 42. Okay, negative 441 din ito. So, that would mean a 0 moment at the end. So, yeah. So, nababalidate natin. 0 moment talaga yung C dito, di ba? Wala naman talaga siyang moment eh. And then, axial. So, ano ngayon ang axial diagram nito? Sir, wala tayong axial. So, sama. Wala din tayong axial diagram. 0. No? 0 lang yan. No? And lastly, sa column CD, we have 15 feet here. So, wala tayong axial diagram. Ay, sorry, wala tayong, anong wala dito? Shear diagram. At wala tayong moment diagram. And we have AD, meron. So, compression din siya, 42. So, negative 42. Yan. Okay? So, ganyan natin itakihin itong analysis of plane frames. And later on, draw the qualitative shape, no? Magbabase ka sa mga to. So, dahil we have a positive moment sa column, kumbaga uunahin ko to, no? I-draw ko yung qualitative shape nito. So, kumbaga noon, ah, ang qualitative shape niyan is tinitreat mo siyang pangiti. Tama. Kasi positive moment. Pero, exaggerated dito sa may banda dito kasi mas malaki yung moment dito. So, parang ganito siya. Yan. Okay, that's the qualitative shape. Palitan natin ng kulay. Parang ganito. Okay? Unskilled.
hindi ko maayos. Ayan. Yan. Okay. Tapos may twisting effect, ay may compressing effect yung axial. Tandaan nyo, negative yung compression ay yung 18 dito. So parang iiksi siya ng konti. Kumbaga, ayusin natin. So, syempre, hindi maalis yung pin dyan, yung pin dito. So, pagpalagay na natin na umiksi siya, hanggang dyan na lang siya. Okay, dahil dun sa compression effect. So, pagdating naman sa beam, obvious naman ulit. We have positive bending here, positive moment. So, curve yan. Okay? So, ganyan siya. So, mas malaki yung dito. Okay? Dito, kaya mas magde-deflect dito. Okay? So, ngayon dito, wala naman siyang moment diagram na gagawin. O di wala siyang bending. Kumbaga, diretso lang siya. No? Diretso lang siya. Pero, may possibility umusog siya. 'Di ba? Dahil, nag-deflect yung dito. Umusog yun dahil roller din to. And then, ma-compress siya dahil sa axial. So, medyo iiksi. Pero diretso pa rin siya. Walang bending yan. Sorry. Yan. Parang gin-justify lang natin yung ano, no? Yung magiging ano nito effect. Actually, by naked eye, you can see what will happen. No? And later on, ito nga siya. Okay? Kung pagdudugtong-dugtongin natin to, ginawa natin, ito na siya. Okay? So, a deflected shape will give you the possible failure effect of your frame. So, napansin natin, no? Okay? May na-maintain siyang 90 degrees dito. Okay? Somehow, mayroong kaunting deflection dito. Yan. Ganyan siya. And nabuwabaluktot yan. Ito naman yung deflection nung ito. And this time, dito. Gagalaw lang yan. And obviously, wala kang moment dyan. Hindi siya magbibend. Okay? So, ganyan natin gawin yan.